Sylvia Sanchez, biglang nadamay sa gulo ng anak na si Arjo Atayde. Mga milyon-milyong ari-arian naungkat dahil sa pasabog na interview ni Corina Sanchez. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang panibagong init na kontrobersya ang sumabog sa social media matapos madamay ang pangalan ng premyadong aktres na si Sylvia Sanchez na napakalaking isyu ng korupsyon na kinasasangkutan ng kanyang anak sa Quezon City Congressman na si Arjo Atayde. Sa gitna ng mabibigat na aligasyon laban kay Arjo, maanumalyang flood control projects, isang lumang interview ni Corina Sanchez kay Sylvia ang muling naungkat at ngayon ay ginagamit ng mga netizens para questionin ang yaman ng kanilang pamilya. Ang ugat ng lahat ng ito ay ang pasabog ng mag-asawang kontraktor na sina Leven at Curly Discaya, kung saan pinangalanan nila si Congressman Arjo Atayde bilang isa umano sa mga opisyal ng gobyerno na tumatanggap ng kickback mula sa mga multi-million at bilyong pisong halaga ng flood control projects. Habang patuloy na gumugulong ang investigasyon, ang atensyon ng publiko ay biglang nabali sa ina nitong si Sylvia. Ang naging mitsa ng apoy ay ang muling pagkalat ng isang video clip mula sa interview ni Corina Sanchez kay Sylvia para sa programang Corina Interviews sa Net25 noong September 2022. Sa nasabing panayam, buong pagmamalaking ipinakita ni Sylvia ang mga ari-ariang naipundar ng kanilang pamilya, kabilang na ang isang malawak na beachfront resort, isang yate at mga jet ski. Bukod dito, muli ring lumabas ang isang interview ni Karen Davila kay Sylvia noong 2015 kung saan ipinasilip naman ang kanilang itinatayong 6-bedroom na bahay na may disenyong Mediterranean. Dahil sa interview ni Corina sa mag-asawang Discaya ang naging daan upang pumutok ang issue, ang muling paglabas ng video clip ng interview niya kay Sylvia ay binansaga ng mga netizens na Corina strikes again. Para sa marami, tila ba nagiging isang expose ang mga nakaraang panayam ng batikang namamahayag. Ilan sa mga komento ng netizens ay may halong pambibiro at panunukso. Corina, salamat at na-feature mo pala. Just like the disguise, Discaya, ang mga Ataydes may propulit sa nakaw na yaman nila umano. Ang dating masayang pagbabahagi ni Sylvia na bunga ng kanilang pinaghirapan ay nabigyan ngayon ng madilim na kulay dahil sa kontrobersyang kinakaharap ng kanyang anak. Gayunpaman, marami rin ang dumidepensa sa premyadong aktres. Giit ng kanyang mga taga-suporta, ang mga ari-ari ang ipinapakita ni Sylvia ay bunga ng kanyang ilang dekadang pagsusumikap sa industriya ng showbiz at hindi makatarungang idamay siya sa isyong politikal ng kanyang anak. Huwag niya mang idamay si Sylvia. Palayaw ni Sylvia, dekada na siyang nag-aartista, kaya niya naipundar yan, komento ng isang netizen. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni Sylvia Sanchez tungkol sa kanyang pagkakadamay sa issue. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kontrobersyang ito ay hindi na lamang tungkol sa politika at korupsyon. Ito ay isa na ring usapin na sumusubok sa katatagan ng isang pamilyang matagal na nasa ilalim ng pampublikong mata. Ang isang masayang panayam noon ay siya na ngayong ebidensya sa korte ng social media at ang isang ina ay nadamay sa isang laban na hindi niya sinimulan. At sa kabilang banda, sinabi ni May Mendoza na gagawa ng legal na aksyon laban sa kay Arjo Atayde. Muling pinagtanggol ni May Mendoza si Arjo Atayde. He had never been guilty of stealing. May Mendoza at Arjo Atayde larawan. 2 araw matapos ipagtanggol ni May Mendoza ang kanyang asawa, ang aktor-politician na si Arjo Atayde sa di umano'y pagkakasangkot sa mga kontratista na sina Sarah at Curly Discaya. Pinaalalahanan ng TV host actors ang publiko na maging maingat sa tatlong panig sa bawat kwento. Sa isang mahabang pahayag sa kanyang Facebook page noong Miyerkules September 10, inulit ni Mendoza ang kanyang kailangang magsalita kaagad bilang pagtatanggol kay Atayde bilang isang taong nakakaalam sa kanyang panig habang humihingi ng paunahin para sa muling magsalita. Alam kong maaaring mas matalinong manatiling tahimik habang nagpapatuloy ang investigasyon, ngunit hindi ko maaaring hayaan ang aking huling tweet na maging ang tanging pahayag ko, sabi niya. Alam kong alam ang mga akusasyon, pagpuna at paghatol na ibinabato sa aking asawa sa akin at sa aking pamilya. Matapos bumbahin ng masamang salita sa nakalipas na 48 oras, hindi ako magpapanggap na hindi sila nananakit, ngunit hindi ko rin hahayaang ang mga kasinungalingan ay tukuyin kung sino tayo. Patuloy niya, sinabi ng isang Itbulaga host na ni isang bahagi ng kanilang buhay ay hindi binuo sa pera ng mga nagbabayad ng buwis at ang kanilang pananalapi ay nagmula sa mga taon ng trabaho at pag-iipon. Tinutukoy din niya na sila ni Atayde, gayon din ang kanilang pamilya ay pinansyal na kayang itaguyod ang kanilang buhay.
Wala ni isang bahagi ng ating buhay ang nabuo sa pera ng mga nagbabayad na buwis. Lahat ng mayroon tayo ay nagmumula sa mga taon ng trabaho at pag-iipon. Nagbabayad tayo ng ating mga buwis at binabayaran natin ito ng totoo dahil ginagalang natin ang parehong sistema na inakusahan tayo ng pagtataksil. Sabi niya, kaming dalawa at ang aming mga pamilya ay may kakayahang pinansyal na itaguyod ang aming mga buhay at personal na nakakasakit na akusahan ng paggastos ng pera na nararapat nating kinita sa labas ng politika. Hindi patas na bawasan ang lahat ng kung ano tayo at lahat ng bagay na pinaghirapan natin sa isang salaysay na iyon. Dagdag pa niya, si Arjo ay hindi nagnakaw sa mga tao sa pagpindot sa isyu ng paghingi umano ni Ataydi ng pera sa kumpanya ng mga diskaya. Sinabi ni Mendoza na ang aktor ay hindi kailanman nagnakaw at nabuhay sa pira ng mga nagbabayad ng buwis. Dahil ayon sa kanya, hindi ito kung sino talaga siya. Hindi ko tatanggapin ang salaysay na nag-aakusa sa amin ng pagnanakaw at pagbuhay sa pera ng mga nagbabayad ng buwis. Hindi iyon si Arjo, hindi ako iyon. At hindi iyon kung sino tayo. Wala namang ingay at akusasyon ang magpapatotoo, aniya. Sinabi rin ni May na hindi niya ipagtatanggol si Ataydi kung siya ay tunay na nagkasala. Gayunpaman inulit niya na hindi siya lumampas sa linya pagdating sa pagnanakaw. At kung gumawa naman si Arjo ng anumang bagay na hindi tapat, kung siya ay tunay na nagkasala, tsak na hindi ko siya ipagtatanggol at magtatakip sa kanya. Akusahan siya ng iba pang mga bagay kung gusto mo, ngunit hindi ng pagnanakaw mula sa mga taong iyon ay isang linya na hindi niya nalampasan at hindi kailanman gagawin. Sabi niya, wala sa kontekstong binanggit din ni Maine Mendoza ang mga muling lumabas na larawan ni Ataydi kasama ang mga diskaya. Gayon din ang patuloy ng mga aligasyon ng post. Naiintindihan ko na ang mga kasalukuyang paratang, mga larawang kinunan sa labas ng konteksto at ang mga kwentong kumakalat online ay maaaring magmukhang iba sa ilan. Ngunit huwag nating kalimutan na ang pangunawa ay hindi palaging katotohanan. Ang mga salaysay ay napakadaling baluktot at marami ang mabilis na naniniwala kung ano ang akma sa kanilang pagnanakaw, patuloy niya. Ngunit ang katotohanan ay laging nakahanap ng daan patungo sa liwanag at iyon ang aking pinanghihawakan natin. Sa kanyang pahayag, nagpahayag din siya ng pag-asa na ang mga sayer ni Ataydi ay makilala kung gaano kalupit at pagmamadali ang kanilang mga paghatol sa gitna ng kontrobersya. At kapag lumabas ang katotohanan, sana ay ang mga husgahan at kinondin na tayo ng napakabilis, lalo na ng mga pumupuno sa mga platform at sa ating mga espasyo ng lahat ng uri ng puot, ay maglaan din ng ilang sandali upang makilala kung gaano kalupit at magmamadali ang kanilang mga paghatol. Sabi niya, magsasagawa ng mga legal na aksyon at lilinisin ni Arjo ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa kanyang kawalang kasalanan. Hayaan nating tumakbo ang tamang proseso bago natin kondinahin. Alam ng Diyos ang katotohanan at tayo ay nakatayo ng may malinis na mga kamay. Patuloy niya. Gayon pa man sinabi ni May na ang patuloy na kontrobersya hinggil sa paano mali ang mga proyekto sa pagkontrol sa baha ay nakababalisa, habang tinatawag ang mga opisyal at kasabwat ng gobyerno na umano'y naglalagay ng pansariling interes kaysa sa lahat. Nakakagalit talaga at naniniwala rin kami na ang mga tunay na nagkasala